Sa ibang bansa ba nakapag-ride ka? Saan? Sa Italy, Uy. sa Europe. Nag-Italy kami, tapos nag-ride kami going to Germany. Talaga? Wow. Ano to, malamig? Malamig, sarap, so malamig. Tsaka iba talaga doon kasi iba yung road condition nila. Walang tagtag, walang humps, wala ring mas sila may respect sila sa daan. Tsaka walang mga bigas na nakalagay sa... Oo, no? Di ba? Yung mga mais. Pastay nasa gilid. Doon, ganon. Uy, may fettuccine. Mozzarella. Kaya ibang experience din talaga. Na Talagang, yung daan doon, yung fields ba o beaches yung mga dinadaan? Yung nadaanan kasi namin noon parang more on mountains, tapos mga nila. Alps, may mga Alps. Oo. Wow. Ang ganda ng view. Tapos medyo may snow pa noon, kaya ang ganda lang rin talaga nung scenery. Kaya nag-enjoy rin talaga ako. Kasi si Papa rin yung kasama ko noon. Saan kayo kumain? Sa parang yung ride kasi na Karinderi. organized. Karinderi. Sibig sama. Bulalin. Sa Bulalin. Yung ride kasi na yun, organized naman na siya. So, parang na yung bike rental, nandun, parang nakaayos na kung saan kami magsistay, kung saan kami kakain, ganun. So, na talaga siya, planned na siya. Yun talaga yung pinlano nyo yung lahat ng pati stopover, pinlano nyo. Parang yung tour guide na. Parang na siya, package na siya, ganun. May kasama rin kayong tour guide na nagmumotor. Okay. Kaya ang saya ng experience. Gaano katagal yung ride na yun from Italy to Germany? Parang 1 week din. Kasi siya para everyday, parang 500 kilometers lang yung ira-ride. So, yung sa the rest of the day, parang meron ka pang time para maglibot, ganun. Siyempre, nandun ka na sa bansang yun. So, might as well, ikutin mo na, ganun. Grabe, nakakaingit naman yung mga kwento mo. Nakakaingit, di ba? Wala ba mga banner doon na welcome to Italy? Bomba, ganun. Bomba naman. Bomba nga ni. Abangan ka sa next time. Kahit ako kahit di ako nagmomotor, parang nai-entice tuloy akong magmotor dahil dun sa mga kwento mo na yung freedom nga. Yung freedom, oo. Kayo ba never kayo interested na magmotor? Ganun? Ako, scooter lang ang meron ako eh. Ako sobrang practical nun ngayon. Very convenient din kasi mas madali ka mapunta. Kasi pag big bike, nahihirapan na ako kasi ang bigat nga. Tsaka pag sa scooter, at least matic lang, gano'n. Mas madali kang, hindi ka hulas. Big bikes din ba kayo nung sa Italy? So parang may expressway din sila o lahat ng mga dinaanan niya for scenery? May expressway din. Okay. Tapos, parang pwede mo naman i-request na dumaan ka sa looban, ganun, para mas makita mo talaga yung beauty ng country. Grabe. Kasi parang ka nag-NLEX na lang rin kung ano. Kung itatry mo magmotor, kaya mo, James, kasi marunong ka naman mag-drive. Pero syempre, iba pa rin yung nandito ka sa sabayan ka na sa mga may sasakyan. Ibang usapan na yun. Pero kumbaga yung entry level na marunong ka ng parang hindi ka masyadong yung parang kung nagbabike ka pero medyo may power lang ganun. Yun yung yun yung masasabi ko sa scooter. Pero kasi ibang klase na pag big bike kasi. Sa motor ba, anong mga usually tumatakbo sa utak mo habang nagmo-motor ka? Nakakapag-isip ka pa ba ng ibang mga bagay o parang laging pag sa expressway dun yung parang ayun yung therapeutic na for me. Kasi parang nag-iisip, nagmumuni-muni, ganon. Nag-iisip ng mga reminisce, ganyan, mga para sa future din. Mga nangyari rin sa past. Talaga? So, may ganun pala. Kasi ang thinking ko kaya parang hindi rin ako sa motor. Kasi pagka kunyari motor, parang lagi
feeling ko parang lagi kang Parang kailangan. agit parate. Oo, yung kailangan attentive ka. Pero dapat naman Oo, talaga. kailangan din naman. Pero, yung tina-timing din namin na wala masyadong kotse. Kaya maaga talaga, sunrise, ganyan. Para dun ka talaga marerelax. Tapos, ayun, ano lang rin, parang muni-muni ka lang rin habang nagmomotor, ganun. Tsaka kasi nga may yung comms, pwede rin siya mag-play ng music. Kaya, depende sa mood mo, ganun, Metallica. kung ano yung Metallica. Oh. Ay, Para gising. lalo na siguro pag umahataw ka ng gano'n, no? Oh, ayun, pag ganun. Highway to hell. Highway to hell ka. Hindi na pala Metallica yun. Hindi. AC/DC na yun. AC/DC, eh. oo. Pero siguro yun yung mga masarap na music pag habang nasa expressway ka. Meron ba kayong kunyari, kasi alam ko ang na-interview natin, si Rico, parang minsan sila sa comms nila, nagba-Bible study sila sa Talaga? comms nila. Si Rico Mayo? Hofer? Oo. Talaga? Oo. Nag-Bible study sila? Oo. Bago yun ah. Hindi nga Bible study talaga. So, hindi pala totoo yan. Hindi, parang yung grupo daw nila, sinimulan nila yung sila. Totoo nga. Oo. Yung PBA Moto Club. Oo. Kulit interesting. May mga, kasi Sunday nila ginagawa yung pagmumoto. So parang sinasabay na rin nila yung fellowship nila doon sa pagmumoto. Sama nga ako sa mga rides nila pag gano'n. Oo. Ang Kasi kulit. No? parang hindi ko, kasi pag long ride talaga mapapadasal ka rin eh. Kailangan mo rin magdasal ng gano'n. Kasi sa amin, pagka naisip For na, your safety na rin. Oo. Ganon. naalala ko nung bata ako, kapag lumabas kami ng SLEX, kapag nag-expressway na, kailangan na namin mag-rosary. Bakit? Bakit? Ano lang, bakit sa... parang ang thinking lang nung tita ko noon, pag nag-expressway na, ibig sabihin malayo na yung pupuntahan. Kailangan nagdadasal na. So pag grocery lang protection. kami, hindi na kami nagro-rosary. Kasi hindi prone masyado sa aksidente, Oo. dyan lang eh. No? Tsaka ano nga ba Depende naman, pala sa haba nung i-drive mo yung pag-grocery mo. Pag nag-toll gate na kami, doon napapasok si Lord. oo. Yan, siyempre isipin mo, ba't ko kayo gagay? Eh, grocery lang naman kayo. Ano ba naman? Pwede nga lakarin yan, nagkotse pa kayo. Ano saan mo pa gustong Dream ride? destination. Dream no? destination. Great Wall of China. Bakit hindi? Parang more on, gusto ko muna talaga lumibot dito sa Philippines eh. Dati yung parati kong sagot sa Siargao. Ayun yung napuntahan ko nung Feb. Na dream ko talaga magmotor doon. Kasi syempre, Na-underwhelmed ka ba? hindi, na-overwhelm ako kasi ang daming foreigner. Mas madami yung foreigner kaysa sa mga Pilipino. Kaya, okay. parang ang hindi mo na feeling bansa, namin, nasa ibang bansa kami. Kasi sobrang, yung ratio talaga ng foreigner sa Filipino, sobrang layo talaga. So, ayun talaga yung dream ko before sa Siargao. Para maikot yung island, ganon. Tapos ngayon, siguro, saan pa ba? Batanes, pwede. Ay, oo. Ganda kasi doon. Tsaka parang, Very may peaceful. May mga, din, di ba, bangin-bangin. Oo, gano'n. Tsaka, maganda. Maganda yung, yung overlooking, ganon. So, ayun. Parang, mas gusto ko muna mag-focus dito sa Philippines kasi sobrang dami pa talagang pwedeng ma-discover na hindi pa alam ng mga tao. And yun din yung ini-include ko sa vlogs ko. Na parang yung mga pwede nilang mapuntahan, kung paano puntahan, ganyan. Para accessible lang rin. Kasi, syempre, para maging proud din tayo na dito tayo. Dapat nga, Sa parang Pilipinas. kayong mga motovloggers, dapat kayo yung tinatap ng mga DOT, no? Oo Department nga. of Tourism. Kasi kayo yung na-experience nyo talaga yung hindi turista na Pilipinas. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.